Yan, magandang umaga po muli sa bawat isa. So tayo po ay magpapatuloy sa ating pong pag-aaral, sa ating pong Sunday School. Kung ating matandaan sa ating pong talakayan, ating pong nilalayo na ating maunawaan, ating matutunan, yung katotohanan sa ating pong kaligtasan na ating pong nakita na sa pagliligtas ng ating Panginoong Diyos, tinatawag ng Diyos ang makasalanan sa pananampalataya para sa layunin na siya ay mamuhay para sa kanyang kapurihan. At kakibat po niyan ng pamuhay para sa Diyos yung ating pagpapabanal o yung kabanalan ay dapat pong lumalago sa ating mga buhay. Kaya nilakay po natin ang patungkol sa Christian holiness. At nung nakaraang buwan, tayo ay dumako na sa pangunahing dapat na kasanayan o disiplina na ginagawa natin para lumago tayo sa ating kabanalan. Tingnan na po natin yung means of grace or kaparaanan ng biyaya. So nakita po natin na hindi po ito gawa-gawa, ito po ay mismong nasa Biblia. Tingnan po natin yung katuruan ng Biblia, yung theology, yung teolohiya ng kaparaan ng biyaya noon na kailangan po ito sa buhay nating mga tao. Sapagkat ito po yung ginagamit ng Diyos para tayo ipagpalain niya upang tayo ay lumago sa ating pananampalataya sa Kanya through the means. So, kahit nakita po natin na bagaman ang Diyos ang nagbibigay ng biyaya sa mga mananampalataya, Kanya po itong karaniwan na pinapadaan sa mga itinalagang kaparaanan, mga means of grace, upang buhayin sa atin ang Kanyang salita at spirito. So nakita po natin yung katuruan, yung theology. Ang Diyos ay karaniwang gumagamit ng mga paraan upang ipagkaloob sa atin, upang ibigay sa atin, ipaabot sa atin, makamtan natin ang Kanyang biyaya. Pero, tingnan din natin na ang Diyos hindi siya nakatali sa mga means na kapag hindi natin ginawa yung means, kumbaga hindi makakakilos ang Diyos sa ating buhay. Hindi rin po ganon ang dapat natin maging kaisipan. Dapat natin makita na siya mismo ang pinagmumulan ng mga biyaya. Kaya dapat umasa daw tayo sa mga mananampalataya sa Diyos ng biyaya at din dapat tayo kumbaga sumalig na lamang sa parang huwag tayong ma-divert na kapag ginawa natin yung isang kaparaan ng biyaya, okay na. Kumbaga end of itself, dun tayo salig. Hindi, kundi sa Diyos pa rin ng biyaya na siya po yung nagbibiyaya through that means. Yun yung ating dapat na maging ugali po dito. At ang paggamit sa mga paraan ng biyaya, yan po ay dapat isinasagawa ng may katapatan at palagian. Hindi lang po daw occasional pagka tayo ay maganda lang yung ating mood na magbasa ng Biblia, manalangin, doon lang tayo manalangin at babasa. Hindi po, kundi araw-araw yan. Ayaw man o hindi, kailangan mong gawin. So, disiplina po siya. Kaya bilang paalala sa atin or reminder, ang disiplina ng pagiging regular sa mga ito, yan po yung nagbubukod or nagbibigay ng distinction sa mga malagong Kristiyano mula sa hindi pa malago. So, yun po pala, wala pong sekreto sa kumbaga kung bakit yung ating kapatid ay lumalago sa kanyang pananampalataya, tayo ay kumbaga meron sa atin hindi pa. Yun po ay nasa disiplina ng ating pag-asagawa sa mga kaparaan ng biyaya. Kapag atin yung tuloy-tuloy na ginagawa o bahagi talaga ng ating daily lives. So yun po dapat na maging hamon sa atin. At ngayon, magsisimula po tayo sa pagtalakay sa dalawang kategorya ng kaparaan ng biyaya. Meron po kasi tinatawag na private means of grace. Ito yung pang personal, individual na mga mananampalataya, which is yun po yung ating tatalakayan ngayong umaga. And meron din po tinatawag na corporate means of grace. Ito naman po yung mga kaparaan ng biyaya, pangmaramihan as a church, as a group. Kagaya po nito, means of Cristo, corporate means of Cristo, pangmaramihan. Pero, una mo ating tingnan yung pampribadong mga kaparaan ng biyaya. Ito po ay personal. Bawat isa sa atin ay may tungkulin na isagawa yung paraan ng biyaya. Nasabi po ni Pablo sa 2 Corinthians 5 verse 10, sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamagitan ng katawan ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. So sa panalita pa lamang ni Pablo, makita po natin na merong tayong tatanggapin bawat isa sa atin
Sa pagharap natin sa hukuman ni Kristo, so meron tayong ipag-ibigay sulit ang mga bawat iya sa atin. So personal po siya. So makikita natin yung katotohanan ng pribadong mga paraan ng biyaya. Personal nating isinasagawa. Kasi atin po nakita din na sapagkat yung sanctification natin o yung ating pagkapaging banal, siya po ay isang personal na gawain. Hindi pwedeng ako yung magbabasa ng Biblia para sa iyo o ako yung manalangin para sa iyo. Bawat iya sa atin ay kailangang magbasa at manalangin. Tungkol natin yan. So personal po siyang gawain, kaya't ang mga paraan din ng biyaya ay may mga pribadong aspeto rin na dapat nating makita. Kaya't as a warning, reminder, kaya't ang labis na pag-asa lamang or pagtitiwala lamang sa corporate means of grace, yung pangmaramihan, pang-iglesyang paraan, kagaya nitong mga pangaral ng salita ng Diyos, panalangin po dito, pagtuturo ng salita ng Diyos sa iglesia, kapag dyan lamang tayo sumasalalay, wala tayong private means of grace, yan po ay nagbubunga ng mababaw na pagdepende at magiging sanhi ng kahinaan or paghina or makupad na paglago natin sa pananampalataya. So dapat pala, hindi ibig sabihin pala na tayo ay nag-church every Sunday, okay na. Hindi ganon. Yun ay corporate means of grace. Nakakatanggap tayo ng salita ng Diyos, pero sa ating daily lives, meron dapat pa tayong ginagawa. Yun yung private means of grace. Yun po yung tungkulin ng bawat isa. Kaya, for example, ang ginagawa natin ni corporate, natin lamang, wala tayong private means of grace, kulang po iyon. O kaya naman kung private means of grace lamang and then walang corporate, wala tayo pagka Sunday, etc., kulang din po iyon. So magkasama siya. Kaya tingnan muna natin yung private means of grace. At una, sa private means of grace, na napakahalaga, ang salita ng Diyos. The Word of God as private means of grace. Ito yung primary, ito yung pangunahin, ang Biblia na kaparaan ng biyaya. So, yan po yung makikita natin yung pundasyong doctrine na ating pinangahawakan sa Reform, tinatawag nating sola scriptura, na ang tanging salita ng Diyos sa ating panahon, walang iba kundi ang kasulatan o ang Biblia. Siya yung ating pinanghahawakan na tanging salita ng Diyos. Hindi tayo umaasa sa panaginip o saan mang sinasabi ng ilan, kundi sa Biblia lamang, yung ating lubos na otoridad. Sola Scriptura. Sabi nga po ni R.C. Sproul, the idea of Sola Scriptura is that there is only one written source of divine revelation, which can never be placed on a parallel status with confessional statements, creeds, or the traditions of the church. Scripture alone has the authority to bind the conscience precisely because only Scripture is the written revelation of Almighty God. So ganyan po siya naiiba sa ibang mga writings. Kaya kailangan po natin itong pahalagahan at dapat yung ating palaging mabasa at mabulay. So nung unang panahon, ang Diyos ay gumamit ng ilang mga kaparaanan upang ipahayag yung kanyang salita. Kaya nga po, merong mga prophets, mga prophetic na kaparaanan, yun po yung unang ginawa ng Diyos. Pero, nung ito ay na-fulfill ni Christ, dumating ang ating Panginoong Yesus, siya po yung pangwakas na pahayag ng Diyos. Sa mismo yung salita ng Diyos na nagkatawang tao. Siya mismo yung Word. At makikita sa John 1, ang Panginoong Diyos mismo. At yung mga apostol, ang pangwakas na tagapagdala ng kanyang pahayag. Kumbaga, last na sila. Kaya hindi totoo kung meron papakialang mga apostol ngayon. At lahat ng pahayag ng mga apostol sa ating kapanahunan, yun naman po yung naisulat sa bagong tipan. So ito na yon. Nasa atin na yung kompletong salita ng Diyos. Sabi po ni Pablo, 2 Thessalonians 2:15, kaya nga mga kapatid, kayo yung magpakatibay at inyong panghawakan ang alin? Ang mga aral na sa inyo'y itinuro maging sa pamamagitan ng salita o ng aming sulat. Ang tinutukoy niya ang salita ng Diyos na makapagpapatibay daw sa atin. Paano? Kung atin itong babasahin, bubulayin at iasabuhay.
As implication, kaya't makita natin na upang malaman ang salita ng Diyos ngayon, ang kasulatan lamang ang tanging daan. Gusto nating, sabi nga ng isang mangaral, gusto nating marinig yung boses ng Diyos, basahin natin ng malakas ang salita ng Diyos. Kung gusto nating marinig yung boses ng Diyos, ito na yung Biblia. So atin siyang dapat na basahin. Kaya naman, dapat po nating tanggihan, huwag tanggapin ang anumang sinasabing pahayag, pangitain, na sinasabing galing daw sa Diyos, pero salungat o hindi ayon sa Biblia. For example, sa mga charismatic, meron silang extra revelation at natanggap or vision. Kinausap ako ng Panginoon, ganito yung sinabi ng Panginoon. Pero contradiction sa Biblia, hindi po yon. Tsaka kumpleto na po ito. Hindi dito kailangan dagdagan. Kaya huwag tayong magpadala then sa anumang ding damdamin o panaw na salungat din sa salita ng Diyos. Hindi dapat nating panghawakan, gaya nga binanggit kanina, yung ating sarili, na kung ito'y sasalungat sa salita ng Diyos, kundi kung ano lamang yung hayag na sinasabi sa Biblia. So yung pangunahing paraan ng biyaya ating nakita, ang salita ng Diyos ang may kataas-taasang otoridad sa lahat ng paraan ng biyaya. So ito po yung pinaka-pangunahin. So yung nasa top, nasa pinakaitaas na authority sa lahat ng means of grace. Kaya't napakalaga, ito yung palaging ating maging pundasyon sa ating buhay. Sabi nga ng salmista sa Psalms 138 verse 2, kaya nga, tayo po siguro ito, mali. Sabi sa verse, kaya nga mga kapatid, kayo makatibay at inyong panghawakan ng mga aral na sa inyo tinuro. So, ito yung sa Thessalonians po ito. So, pagbabayan ng salita o ng aming sulat. So, mali po yun. So, mahalaga rin ang ibang paraan ng biyaya. Hindi po natin sinasabing na kapag ka nasa taas, o yan yung pinakamahalaga yung salita ng Diyos, hindi na mahalaga yung iba. Mahalaga rin po yun, pero yung salita po ng Diyos, pang pinagmumulan ng utos, kung papaano natin may isasagawa yung ibang kaparaanan ng biyaya. Kaya po siya nasa pinakataas. At walang paraan ng biyaya ang dapat gamitin upang labagin or kontrahin ang nasulat, kahit sa panalangin o paglilingkod. So, ganyan po siya kahalaga. Dapat nakabase sa salita ng Diyos yung ating uri ng panalangin, yung ating uri ng paglilingkod. Palagi siya nakabase. So, hindi siya nakabase sa sarili o anong ating maiisip, laging sa Biblia. Ganyan po siya kahalaga. So, meron lang po tayo ilang bagay na tatalakayin diyan. Meron 3. Una, ang kaalaman sa salita ng Diyos ay biyaya naghahanda sa iba pang mga biyaya. So, yung daw ating kaalaman, yung ating natutunan sa Biblia, siya daw po yung biyaya na nagpe-prepare sa atin or naghahanda sa atin para isagawa pa yung ibang mga biyaya pa. Ang sabi nga po ni Pablo sa Romans 15 verse 4 and following, sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay magkaroon daw tayo ng pag-asa. So nakadepende siya sa salita ng Diyos, sa ating pagkaalam ng nilalaman ng salita ng ating Panginoong Diyos. So, at magbubunga yan ng iba pang mga biyaya sa pagkakayang binanggit natin sa ating pagkatuto doon. Sabi ni Pablo sa Romans, sa ating pagkatuto, naroon yung sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan, nagbubunga daw yan ng pag-asa. So yung pagtitiis at pag-asa ay parehong itinuturing na galing sa Diyos at sa Kanyang salita sa Biblia. At as point, ibinibigay ng Diyos ang Kanyang mga biyaya habang natututo tayo mula sa Kanyang mga salita. At mahalaga po tayo ay natututo sa salita ng Diyos. Atin siyang napagbubulayan ng personal. Atin siyang nababasa, meditate upang tayo matuto. And then sa ngayon, naroon yung pagtanggap natin ng ibang mga biyaya. So, warning. So, marami po yung nabibigo or nagfe-fail sa paghahangad ng biyaya dahil po ng pag-aabaya sa kasulatan. Parang minsan dumating sa punto sa ating mga manampalataya kahit sa atin na parang tahimik ang Diyos, parang
malayo ang Diyos sa atin, ano yung gagawin natin sa pagkakataong ito, sa ating mga naranasan. So isa lang yung naging problema kasi napapabayaan natin yung disiplina ng pag-aaral at pagbabasa ng Biblia. And then nandiyan pa yung mundo na pwedeng mag-influence sa atin, nandiyan pa yung sarili nating saloobin para gawin natin. So yun yung mga kadahilanan kaya naman nabibigo tayo sa paghahangad pang mga biyaya. Sabi po sa Mateo 22:29, sabi ng Panginoong Hesus sa kanila, nagkakamali kayo sa hindi pagkaalam ng mga kasulatan ni ng kapangyarihan naman ng Diyos. Ito yung mga katunggalin ng Panginoong Hesus, yung mga laban sa kanyang mga pinapangaral. Sabi ng Panginoon, nagkakamali sila dahil sa kadahilanan ng hindi pagkaalam ng mga kasulatan. Kahit pagka hindi alam ang kasulatan, iba yung kanilang napangahawakan, iba yung kanilang mga ginagawa. Mahalaga po yan. So yun yung una, yung pagkaalam natin, yung kaalaman ng salita ng Diyos. Pangalawa, yung pag-aaral ng salita ng Diyos, yan po ay tungkulin at pribilehiyo ng bawat mananampalataya. So yung palang, hindi lamang yung pagkaalam natin, pagkatuto, pag-receive natin ng salita ng Diyos, kundi kahit yung pong pag-aaral doon natin, yun daw pala ay ating task. Yun ay ating tungkulin na dapat natin gawin. So, ibig sabihin, dapat talagang ginagawa natin siya, hindi siya optional. Pero, hindi lang po siya tungkulin, siya din po ay privilege. Pribilehiyo. Kapag ibinigay sa iyo, sa akin, sa bawat isa, na bagaman hindi tayo karapat-dapat, pinagkalooban tayo. Kasi sa salita ng Diyos, dito natin na uunawaan at patuloy na nakikilala ang Diyos na nahabag at nagbigay sa atin ng biyaya ng kaligtasan. So, sa pamamagitan po yan ng salita. Kaya siya po itungkulin at the same time, pribilehiyo po siya sa bawat mananampalataya. Bawat mananampalataya ay binibigyan ng Diyos ng panimulang kaalaman sa salita. Kung nga yung binanggitin kaya sa preaching, sa Jeremiah 31:33, sabi lang ng Panginoon sa New Covenant, aking itatala ang aking kautusan sa kanilang kalooban at aking isusulat sa kanilang puso at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan at hindi na magtuturo bawat isa sa kanila sa kanyang kapwa at bawat tao sa kanyang kapatid na magsasabi, iyong kailanin ang Panginoon sapagat makikilala nilang lahat ako mula sa kalitliitan sa kanila hanggang sa kadakidakilaan sa kanila, sabi ng Panginoon. So merong panimulang gawa ang Diyos sa atin, sa ating mga buhay, sa ilalim ng New Covenant dahil tayo ay nasa ilalim na ng ating Panginoong Jesucristo. At dapat din po nating tingnan at makita, meron pong pagkakaiba-iba, magkakaiba ang antas ng kaalaman at paglago or pag-unlad sa bawat mananampalataya. Ang sabi po dito sa Hebrews 5:12, sabi diyan, bagaman ito'y negative side, sabi po diyan, sapagat nang kayo nangararapat ng maging mga guro dahil sa kaluwatan or pag-abaya, ay muling kayo'y nangangailangan na kayo'y turuan ninuman na mga unang simulain ng aral ng Diyos at naging tulad sa mga nangangailangan ng gatas at hindi ng pagkaing matigas. So, meron sinasabihan ditong mga tao na dapat sila ay kumbaga nakapagtuturo na, kumbaga malago na salita ng Diyos. Pero dahil nga nagpabaya sila sa kanilang personal na pagkatuto, ay parang back to zero. Kailangan ulit nilang matuto. Pangarap ulit sa kanila, turuan ulit sila ng mga pangunahing katotohanan na salit ay dapat mga ibang mga bagay na ng salita ng Diyos. So, makikita natin, meron palang magkakaibang level dito o antas. Ang mas malalim na kaalaman, dapat hindi natin tandaan to, ang mas malalim na kaalaman ay may kasamang mas malaking panagutan sa pagtuturo. So din dapat yung ating maunawaan po diyan sa ating patuloy na paglalim sa salita ng Diyos, meron din po siyang kasamang mas malaking panagutan upang ito ating maituro or may pahayag. So primarily, pumapatungkol siya sa mga tagapangaral, mga pastor, mga preacher, sa patuloy na paghubog ng mga katotohanan ng Diyos, mas nagiging malaki yung accountability namin. Pero ganoon din sa mga mananampalataya. Hindi dapat siya maging
Hindi dapat tayo lumikha sa ating kaisipan na since lumalaki pala yung panagutan natin sa pag-aalam ng salita ng Diyos, hindi na ako mag-aaral. Hindi po ganon. Hindi dapat na maging ganon yung ating kaisipan. Dapat natin makita na ang kakulangan sa kaalaman, kung tayo naman ay talagang kailangan pang matuto, yung kakulangan sa kaalaman, yun po ay dapat samahan ng kababaang loob ng pagtuturuan. Sabi sa Acts 18 verse 26, at siya'y nagpasimulang magsalita ng buong tapang sa sinagoga, datapwat nang siya'y marinig ni Priscilla at ni Aquila, ay kanilang isinama siya at isinaysay sa kanya ang daan ng Panginoon ng lalong maingat. So, yung pong tinutukoy din si Apollos. Nung una, meron siyang maling tinuturo, pero narinig na Priscilla at Aquila, sinama siya. And then, later on, naging tama yung kanyang tinuturo kasi nagpailalim siya sa sinabi nila Aquila at nila Priscilla. So makikita natin yung kababaang loob ni Apollos doon at siya lubos na patuloy na ginamit ng ating Panginoon. So as point, ito ay personal na tungkulin na hindi maaaring ipasa sa iba. Gaya po ng binanggit natin kanina. Hindi mo pwedeng ipasa sa iba yung tungkulin mong magbasa ng Biblia. So yun po ay personal nating dapat na ginagawa kailan araw-araw. So, sabi po ng Panginoon, konekta po talaga siya ng ating preaching kanina, sa Mateo 4, na sulat hindi lamang sa tinapay na nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng ating Panginoong Diyos. So, gaya ng pagkain, pang-araw-araw natin siyang kailangan, ganoon din po masigit ang salita ng Diyos na pagkain ng ating kaluluwa. So, warning, madaling gawing dahilan ang pampublikong pag-aaral upang mababayaan ang pribadong pagbubulay ng salita. Yung naging excuse ng marami, ay meron naman preaching ng Sunday. Okay na yon. I-reviewin ko lang yung tinuro ng Sunday. Hindi po dapat na maging kayo ng ating ugali na maging dahilan yun para mapabayaan natin yung ating personal na pagbubulay ng salita ng Diyos. Magkaiba po yun. Magkaiba yung sa church, magkaiba yung sa ating mga tahanan. Dapat atin siyang patuloy din na sinasagawa sa ating mga buhay. And then thirdly, ang disiplina sa pribadong paggamit ng salita ay dapat maging layunin ng bawat manampalataya. So ito naman, ito dapat yung ating maging saloobin sa ating pagkasagawa ng mga private means of grace gaya ng pagbabasa ng Biblia. Meron dapat na disiplina. Discipline. Ayaw man natin o sa hindi, dapat natin sinasagawa. Tuloy-tuloy. Hindi dapat yung ating maging goal sa ating pagbabasa. Kasi kung ating papansinin, marami ang nagbabasa ng Biblia, batay lamang sa aginhawaan or pagkakataon. So marami daw nagbabasa ng Biblia kapag okay yung schedule, o kaya naman ay kapag merong nasa mood siya na magbasa. So, yun yung nagiging problema. Kapag doon natin ibinabata yung ating panahon ng pagbabasa ng Biblia, ng time management. Nahanapan natin saan natin sisiksik ang pagbabasa ng Biblia. Hindi dapat ganon. Dapat primarily, automatic, nandun dapat pangunahin siya. Saka mo ilagay yung ibang bagay. So, sinasadya po siya, pinaplano, intentional. Hindi mo siya hinahanapan ng singitan mong schedule. So, dapat naroon siya. Hindi dapat siya mo binabatay sa iyong schedule. Doon dapat muna. So, makita naman natin na walang inuutos na partikular na dami ng babasahin sa isang panahon. So, yung atin din dapat na makita. Hindi naman tayo minamandato na isang araw, dapat isang chapter ka. Kung sa isang araw o sa isang linggo, dapat isang book ang iyong babasahin. Hindi naman ganon. Kundi dapat lang makita yung ating disiplina na araw-araw tayo nagbubuhay ng salita ng Diyos. Mahalaga po yan sa ating mga buhay. Ang dapat matutunan ay ang araw-araw na disiplina ng paggamit ng salita ng Diyos. Kaya nga po ating makikita yung picture ng blessed man sa Psalms 1 verse 1 and following. Sabi doon, mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ninaupo man sa upuan ng mga manglilibak, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon, at sa kautusan niya, nagbubulay-bulay siya araw at gabi. At siya ay magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig,
na nagbubunga sa kanyang kapanahunan, ang kanyang dahon na may hindi malanta, at anumang kanyang gawin ay giginhawa. So, ating makikita yun po yung picture dapat ng isang mananampalataya. Upang di tayo lumakad sa payo ng masama, sa daan ng makasalanan, sa upuan ng manlilibak, dapat palagi tayong sumasailalim sa pagbubulay ng salita ng ating Panginoong Diyos. So hindi ito mas mahirap. Okay, titingnan, hindi po ito mas mahirap kaya sa mga bagay na ginagawa natin araw-araw na itinuturing nating pangunahing pangailangan. Yung pagbabasa ng Biblia. Example, hindi siya mas mahirap sa pagkatrabaho. Sa ating mga ginagawa sa trabaho, ginagawa sa araw-araw, kung saan tayo pinapawisan, napapagod tayo. At makikita napaka-simple kung titingnan yung pagbasa ng Biblia, yung pagbubuhay ng Biblia. Pero ang naging problema, parang sobrang hirap sa atin ang maging disiplinado sa pagbabasa ng Biblia. So, kaya tingnan natin ito. Ating suriin yung ating sarili. Hindi dapat tayo humantong sa ganoong mga bagay. Kung gusto natin lumago sa ating panampalataya sa Panginoon, lumago tayo sa pagkakawangas ng Panginoong Yesus, malaman natin yung mga biblikal na prinsipyo sa bawat tagpo ng ating buhay, sa desisyon, palaging natin pong ugaliing magbasa ng Biblia. Hindi lang magbasa, magbulay. So, as a point, ang disiplina ang landas tungo sa maturidad at paghubog ng mabuting gawi sa paggamit ng kasalatan. So, yun daw palang pagdisiplina sa pag-araw-araw na pagbubulay ng salita ng Diyos, pagbabasa po nito, yan daw po yung naghahatid sa mga mananampalataya upang mag-mature, magkaroon ng maturidad sa ating mga buhay. Maturidad at paghubog sa ating mga sarili, particularly sa ating sanctification, pagbago sa ating mga maling gawi, mga maling ugali, mga maling paraan ng pamumuhay, at depende po siya sa ating paggamit sa salita ng Diyos. So, warning, kaya't babala sa atin paalala, ang biglaang paggamit ng salita paminsan-minsan ay hindi makapagtatakip sa regular na pagpapabaya. So, hindi pa yung takpan na hindi tayo regular na nababasa ng Biblia, na abayaan natin siya. Hindi po mapagtatakpan ng ating paminsan-minsan pagbabasa ng Biblia yung ating mga naging kapabayaan. Hindi po ganon. Dapat araw-araw po siya na ating isinasa gawa. Ang sabi po ni Jerry Bridges sa kanyang aklat, The Practice of Godliness, page 124, as we prayerfully expose ourselves to the Scriptures, we begin to understand what God's will is regarding our conduct and character. And then, as the Holy Spirit applies His Word to specific areas of our lives, and as we are obedient to His promptings, we begin to develop Bible-based convictions. Our values begin to change so that God's standard becomes our delight and our desire. Kapag daw tayo ay merong mapanalangining nilalantad natin sa ating sarili, ina-expose natin prayerfully ang ating sarili sa Biblia, doon daw natin talagang simulang mauunawaan yung kalooban ng Diyos patungkol sa ating uri ng pamumuhay. At sa tulong ng Holy Spirit, ng Banal na Espiritu, unti-unting nai-apply yung kanyang salita. Kapag tayo saturated araw-araw ng salita ng Diyos, sa tulong ng Holy Spirit, bibigyan tayo ng biyaya at kakayanan na may apply po ito sa mga specific na area ng ating buhay. Sa ating iba't ibang kalagayan, iba't ibang sitwasyon, ay may apply natin yung salita ng Diyos. Kapag kumbaga saturated yung ating isip. So yung ating isipin, kapag walang salita ng Diyos sa atin sa isang araw, tayo ay dadako sa ating pagpasok or pag-aaral, pagharap sa mga pagsubok, problema sa trabaho, etc. sa pamilya, kapag wala kang salita ng Diyos, madali kang mahulog sa pagkakasala at maling tugon. Ganyan tayo ka-prone na magkasala. Magpadala sa pagkakataon or sa kalagayan sa ating sarili, ganyan po tayo kahina. Kaya dapat kung ganyan tayo kahina, dapat ating makita ang salita ng Diyos na talagang ating dapat na binubulay at nilalagay sa ating mga
puso. Sabi nga sa Psalms, di ko nilagay diyan, sabi sa Psalms, yung salita ng Diyos ay nilagay ko sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo, sa Diyos. So, ganoon po kahalaga ang salita ng ating Panginoong Diyos. At pagka nakita natin yan na ganoon pala talaga kahalaga ang salita ng Diyos, mauunawaan natin na dapat natin siyang palaging isinasaalang-alang, binubulay sa ating buhay. Kaya't hamon, pahalagaan natin ang salita ng Diyos bilang isang araw-araw na pangangailangan para sa patuloy na kabanalan. Itrato natin siyang necessity, pangangailangan natin para sa patuloy po nating paglago sa kabanalan, sa ating sanctification. Yan, dun po muna nagtatapos ang ating pong lesson ngayong umaga sa private means of praise patungkol po sa salita ng ating Panginoong Diyos. Baka meron po kayong mga questions, ay pwede po kayong